Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 11 to 17, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, lagi nyo tatandaan yan, nasa inyo pa ring desisyon. How to change your destiny, gawin yung guide, yung mga warning sign na pwede lumabas dito. Hindi po yung negative, it's a warning sign para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay na need to aware or mga bagay na change of decision or magkaroon kayo ng idea, no? At pero kung gusto niyo na positive reading lang, ang gusto niyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin, sisilip lang ako. Sisilip lang ako eh. Ooh! Talaga. Okay, live. Ba't ganun? May tao na may lihim na hindi maganda para sa'yo. O may lihim, pwedeng ikaw ito or someone. Pero may tao na may lihim na masama. Hindi naman, masama, kumbaga masama yung pakay niya. Yun. Siguro alam mo naman to kung sino. Yun ang nakikita ko dito, ha. And then, nandito ka sa sitwasyon mo, syempre, you always think about the positivity in life. No, nandun ka sa point na yun, and masaya naman yung nakikita ko sa iyo. May mga bagay lang siguro na nakikita ko na parang, siguro andun ka sa point na, hindi ko alam why, but siguro sometimes pag-isip ka would come to a sadness, ganyan, or may mga sitwasyon na nakapagbigay sa'yo ng sadness or disappointment in life, pwedeng ganon sa iba sa inyo. You feeling sad, feeling abandoned, or you feeling rejected in some aspect of your life, pwedeng ganon, ano? Yan, mahari din na yung iba sa inyo is sa mga tao na nakakasalamuha mo, pwede rin naman na kung may third party kayo, pwedeng isa yon sa nakapagbigay sa inyo ng painful, or pwede rin na part of the family ito sa iba sa inyo. You try to make it balance yung sitwasyon kahit na may lungkot, pagod, hirap, masakit ang ulo o paa mo, o nagkakaroon ka ng mga frustration in life, may iba sa inyo maaaring na-focus kayo sa mga painful na sitwasyon sa buhay. No, sa nakita ko dito, marami kang iniisip or nahandin ka sa sitwasyon na may mga dinedaydream ka ng mga bagay o pinapantasi na mga sitwasyon sa buhay. Maari iba sa inyo is may mga hinihintay rin kayo, no, na mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. Andun ka talaga, may mga iniisip ka nung gusto mo ng bahay? Parang you're thinking about something, you're dreaming, or may mga wishful thinking ako na nakita sa'yo na gusto mo ng bahay, gusto mo ng ito, gusto mo ng good relationship, gusto mo ng ganyan, gusto mo ng ganyan. Ang ko nakikita sa iyo. But you're feeling stuck or or there's a stagnant situation ako na nakikita in some aspect of your life. Pwedeng you're stuck, nakastuck ka sa mga sa nakaraan mo, pwedeng ganon, o kaya naman trap ka doon, o kaya sa mga tao na nakadikit sa iyo or mga tao na nasa paligid mo, pwedeng ganon. Pwedeng kasama mo sa trabaho, pwedeng anak mo, o kaya karelasyon, no, sa iba sa inyo. May financial problem kayo? Or may tao na malapit sa iyo na may financial problem? Sa iba sa inyo. May umalis? May umalis no? May pag-alis. Hindi ko alam why. Pero either may lumayo, umalis, or for a while. Pero magkakaroon naman. Pero may getting together ako nakikita sa iyo eh. Ganyan. Yan, magkakaroon ulit. Siguro within the April or 4 days, 4 weeks, 4 months, or by the April, pwedeng ganun sa iba. Or by the 8, pwedeng August, 8 days, 8 weeks, 8 months, pwedeng ganun. No? Or maybe you have a travel.
or may uuwi o may pag-uwi. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Or maybe you are thinking about traveling, about getting together, mga ganon. Meron kang 23 to 10, 33, and 35. Meron kang Virgo, Aries, Sagittarius, and Taurus. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na in some aspect of your life is nagkakaroon ng extension. Ano extension? May mga extensions of the hardship situation. Maaring ganun. O kaya is may mga extension when it comes to sadness. Yun ang nakikita ko. Siguro stress. May mga konting delay in some aspect of your life. May mga delay, madi-delay, or i-delay. Yun ang nakikita ko, ha? And then, basta tandaan mo palagi nasa sayo si key. No? So, iba sa inyo kasi nagkakaroon ka ng limitations in life or nagkakaroon ng mga boundaries. Pwedeng someone is may boundaries or you put boundaries or may limitasyon pagdating sa'yo or you put your limitation with someone. Mag-ingat kayo when it comes sa matatalim na bagay, matutulis na bagay. Yan, pwede kang mahihiwa, matusok, masugatan, magdugo, ganyan. Or pwede rin na ito is makaka-receive ka lang ng information, no, na manggagaling sa ibang tao, ganyan. O may tao makikipag-communicate sa'yo na they feeling stressed, they feeling sad, or may nangyari sa kanya na hindi maganda. Sa iba sa inyo, no, warning lang naman to, there's a danger. Ako nakikita sa'yo, may mga biglaang magaganap, or there's a warning, or may mga accident na mangyayari, ikaw or someone into your life, or information yun tulad ng sabi ko, or may mga doctor, hospitalization, or check-up man yan, or there's a surgery situation. Pwede rin na ito is merong mga tao na magsasalita or makaka-receive ka ng information na makakaramdam ka ng painful na parang tutusok sa puso mo na, oh my God, bakit ganun sila? Pwedeng ganun. Kasi there's a stress situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Anak, dami dayo, sariwa. Dami. Or pwede rin naman may mga painful na sitwasyon dahil ang nakita ko sa iba dito, anak, tinali, losing something valuable sa buhay mo. Pwedeng mawalan ka ng pera, o ano man yan, losing something valuable, mawalan ng pera, or manakawan ka, or may mga mahuhulog na mahalagang bagay sa'yo. Pwedeng ganun sa iba sa inyo, no? And then also, may mga papuri naman. No? Either may pupurihin ka o may pupuri sa'yo, sa iba sa inyo, may mga kasiyahan or positive. Pero nasa sa'yo kasi si Key. The answer, the fulfillment, the change of destiny is in yours. Don't be stagnant. May mga bagay na need to let go, need to finish. Ang sinasabi dito. No? Anak, baluga. Yun. O, pero may luck ka, ha. There's a chance or hope na pwedeng may mga manalo when it comes to gambling. Hindi siya ganun kalaki but may mananalo, no? So, nakikita ko sa iba sa inyo. Medyo na, yung iba dito, stress kayo sa ano, no, finances o financial, or pwedeng stress kayo sa trabaho nyo. Sa iba sa inyo. Or maybe di sa pagod na rin, ano. May mga opportunity at may mga small happiness coming into your life. Mayroong sinasabi na shifting, pero yung shifting kasi na ito, nasa sayo daw to eh. Nasa sayo. Siguro, kung gusto mo na magbago ng trabaho, change, maglipat ng bahay, or kung ano man yan na shifting na gusto mo mangyari sa buhay mo, nasa sayo pa rin yung pagbabago, no? So, nakita ko dito. Iba dito is, anak, dami dayo. Yung iba dito is, may mga related to a work, ganyan, or may mga, anak, profession. Kulit ng anak ko. Yan, baka iba gusto may mga mag-change ng profession or career, no? Someone want nang mag-settling down para nandun ka na sa point na yon. Pero nasa sayo, tandaan mo palagi nasa sayo, sige. Anytime pwede mag-shift ang buhay mo kasi hawak mo ang kasagutan ng lahat. The fulfillment and the answer and the change of destiny is in yours. Kaya, hindi ko alam din makaka-resolve nito. Energy ni Libra.
May mga iniisip ka na nakapagbibigay sa'yo ng lungkot, Tsaka yung iba sa inyo, andito ka sa point na mas more ka nagko-commit to an emotions or to a painful. Energy ni Libra. Anak, ba't ba nasa balikat kay ni Mami? Ang arte ko yun, no? Kasi kinakagat nila yung tenga ko, alam niyo yun. Kaya ayoko sila sa pag naghaharutan sila, sinasama nila ako, alam niyo yun. Hindi naman masakit yung kagat, kasi parang gagano lang siya. Kaya minsan nakikiliti ako. Okay, energy mo. Energy mo is, nandito ka sa point ng buhay mo na maaring, hindi naman lahat yan. Energy mo kasi is, baka very adventurous and active and hando talaga yung movement when it comes sa sarili mo, no? May mga bagay ka na iniiwasan. Pwedeng yung mga bagay o sitwasyon na yun, pwede yung mga tao na pagbigay siya ng sadness or nakapagbigay siya ng disappointment. Nandun ka sa point na yun. Mas more ka kasi ngayon, hindi sana nag-focus to yourself. Nandun ka sa point na yun, no? Or maybe yung iba sa inyo is you are more on active. Pwedeng you're doing your passion, you're taking a risk, may mga outgoing, may mga kinaka-excite this time, nandun ka sa point na yun. May mga ina-action na gusto talaga, no? Baka iba sa inyo mahilig talaga kayong magluto, ganyan. O kaya may mga bagay kayo na sinusubok-subukan this time. Yun ang nakikita ko sa inyo. You are more on focusing to yourself to heal, or you are more on focusing to your sa mga actions mo na parang may mga bagay ka itinatama mo na nandun ka sa point na yon. Sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is may mga bagay pa ako na nakikita na may mga lungkot. You feeling sad, siguro handin yung feeling mo, but parang there's something missing into your life. Parang nahando ka sa point na yun, no? Or pwede rin na may mga namimiss ka, o may naaalala ka, pwedeng ganun. Or nandun sa point na unti-unti na nagbabago yung pananaw mo sa kinabukasan mo. Yung mga perspective in life, medyo siguro nagbabago na siya. No? Nagkakaroon ka na ng konting pagbabago in life. Nandun ka sa point na yon. Tingnan natin ang parating sa'yo. Nagkaroon na ng clarity sa'yo, no, sa mga bagay-bagay. Parating kay Libra. Parating kay Libra. Ooh. Pwedeng anong malaman? Pwedeng anong malaman ko? Ano pwede ko malaman dito? Universe, pwedeng ano? Thank you po. Okay. Okay, parating sa'yo, sana hindi lahat. Sasabihin ko lang naman yan, nakikita ko. May tao dito na siguro binubuli ka dito. Babae? Masakit kasi siya magsalita. Ganun. Iba sa inyo, pwedeng kasama mo sa trabaho, or a mother figure, pwedeng ganun. Or maybe medyo konting may nagkaroon kayo ng conflict, or nagkaroon talaga ng may mga tension sa inyong dalawa. Pwedeng ganun. Pwedeng ito is matagal na rin, Or sa iba ganun. Or sa iba is baka bago pa lang. Or nahandoon yung point na itong tao na to is mahilig talaga siya makipag-compete pagdating sa iyo. Yung hindi siya magpapatalo, ganyan. Nandun yung energy niya na ganun. And also, sa iba sa inyo, ang parating sa inyo is may mga biglaang magaganap o mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, may blessing na parating sa iyo. Either may mga papasok na abundance or pera within the 1 day, 1 minute, 1 day, 1 week, or 1 month. No? Or by this coming, before ending of this January, pwedeng ganun sa iba. No? Or after this January. May ganun. Lalo na kung may ginawa talaga kayo from the past, diba? Kumbaga, you will harvest kung ano yung ginawa mo sa 2025, you will harvest it talaga.
Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. There's a good news coming into your life. May mga biglaang good news o may mga biglaang kasisiya ka na mararamdaman. Happy and fulfillment. Ako na nakikita sa iyo. And then also, mas more ka ngayon this time na nagpo-focus this time sa sarili mo. Nandun ka sa point na yun, you're starting fresh or you're starting a new beginning into your life. You're starting sa mga manifestation mo this time. May mga hinihintay lang kayo. Hindi ko alam why, pero there's a plan or maybe you're waiting for something, no? Ako na nakikita sa iyo. Yun. Sa iba sa inyo, kung kayo is, may mga parating sa inyong love life. Tingnan pa natin yung love. Pero may iba sa inyo is may darating na love life. Or sa iba naman sa inyo is nandito kayo sa sitwasyon nyo na kahit na meron na kayong trabaho is parang naghahanap pa rin kayo ng pagkakaperahan. Ganun. Or meron kayong ginagawa na ngayon. Tingnan natin ang dapat iwasan. Diba dito may biglaan kayong makikilala? Bago. Dapat iwasan ni Libra. Anak, wag mo yung ating microphone. Dapat mong puro once may umalis? Or merong pagtatalo ako nakita sa iyo. No. O may mga sama ng loob sa iba sa inyo. Okay. Dapat mong iwasan is syempre may imbalance ka. Iwasan mo 'yun. Iwasan mo na hindi ka magtrust sa intuition mo. Iwasan mo yung wala kang gawin. Ibig sabihin is mag-action ka rin. Ganyan. But you need to plan very carefully. Yan, iwasan mo na pumasok ka sa isang sitwasyon na hindi maganda, na pwede mong pagsisihan or pwedeng hindi maging maganda yung outcome, pwedeng gano'n sa iba sa inyo, no? Iwasan mo na maging unproductive ka o kaya is kung may mga bagay na kailangan gawin, aksyonan, desisyonan, or i-move. Yun na nakita ko. Iwasan mo yung mga frustration, iwasan mo na hindi ka makapag-desisyon ng tama sa buhay mo, iwasan mo kung may mga maling naganap o nangyari in the past, 2025, it's a time to take it action na i-correct mo na yung mga bagay o sitwasyon na yun, no? Ang sinasabi rin dito. Siyempre, kung huwag ka magkaroon ng pagpapalipan, kung pwede naman gawin na ngayon, why not? Ganon. Self-doubt, iwasan mo rin yun. Staying put ka or mahata ka ng nakaraan, iwasan mo rin yun. And then, pumasok ka to an option. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, you are not the option. No? Yun na nakikita ko dito. May mga bagay na kailangan mong harapin. Huwag ka iwasan mo yung magbulag-bulagan ka lang din. No? You need to open your eyes and then also is if need to speak out, gawin mo. Kung makakatulong. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra in love. When it comes sa love. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, diba dito, single, happy, and contented. Ay, sorry. Okay, kung kayo is single, Galileo. Bakit ka noon? Kung kayo is single, may makikilala daw kayo na tao. Isa o dalawa. Sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang dito sa tao na to kasi medyo hindi siya trusted. Iba kasi yung pakay niya sa'yo, no? May sikreto itong tao, may lihim.
Pero mabait siya, hindi ko masabing mabait siya 'no, nagbabait-baitan? Parang gano'n sa iba sa inyo. And then also, puwedeng itong tao na 'to is mapasok ka niya sa in a third party relationship or itong tao na 'to ang pakay niya lang sa'yo is, um, sex, 'yun. But this person is stable. Pero may pagba-backstab ano, pero ingat ka pa rin. Pero sabi dito malalaman mo 'to. Ay, mapapasok ka nga sa option. Mag-ingat ka pa rin, ingat-ingat lang din. Hindi naman masamang mag-ingat, but you need to trust your intuition pagdating sa relasyon ano. Or maybe this is you, 'di ba? Baka siya naman ay ipasok mo sa third party relationship. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tatay, yes, kasi ang gulo eh, no? Isa sa inyo hindi, parang nawala na yung pakialam. Parang I don't care na dito sa love kasi ay wala na akong love, ganun. Nanahimik lang din yung isa, but they put boundaries. Or pwede rin na doon sa point na nagkaroon ng mga sikreto, no? They keep moving, yung isa sa inyo, kaso yung isa sa inyo is parang na-stuck. They want apology. Ang nakikita ko pa rin dito, nagkakaroon siya ng back and forth when it comes sa relationship dahil paring gusto niya rin bumalik dito sa sitwasyon. Naguguluhan siya, no? Pero hindi niya alam kung tutuloy siya or hindi, pero gusto kanya kausapin. Gusto niya uli buuin yung nawasak na relasyon na ito. Gusto niya ng getting together. Yun ang nakikita ko sa kanya. Nagkaroon pala ng pagsisinungaling. Third party. Okay. They still holding this relationship, kumbaga, no? Yun. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is matagal na ng karelasyon mo, kung ikaw is matagal na sa karelasyon mo, alam mo daw why. Alam mo daw kung bakit na there's a boundary when it comes in this relationship. Bago man kayo or luma na, ganun, alam mo daw sa sarili mo bakit kayo may boundary. Pwedeng same sex kayo, pwede na hindi hindi niyo pa napag-uusapan, pwede yung kasal or hindi niyo pa talaga, o kung kasal na kayo na handun niya nagkaroon na kayo ng mga boundaries, ganyan, sa iba sa inyo, o kaya naman yung iba sa inyo nandun talaga yung toxic relationship na meron. Kung lalo na kung may third party kayo or pwede rin kasi na yung isa sa inyong sa karelasyon mo is mahilig magtabako or sigarilyo or minsan umiinom siguro ng alak, pwedeng gano'n. May mga lihim at secret, no, kung ano man ang meron siya. Sa mga wala naman third party, tsaka isa sa inyo matuksuhin, ganyan, matuksuhin. And yung iba sa inyo, kung wala naman kayong third party, isa sa inyo busy. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit parang ang gulo? Parang there's a blockage when it comes in this relationship. I don't know why. So, nag-away ba kayo? May nalaman ka ba? O naging mahigpit ba siya? Parang ganun. O may gusto kang malaman pagdating sa kanya? Or siya sa'yo? Vice versahin natin, ano? Or nandun din. Kasi isa sa inyo dito, sana hindi mo to energy. May tao kasi na hindi siya pwede pagkatiwalaan at hindi siya pwedeng asahan. I don't know why. Pero maybe there's a secret or um, hindi kasi kayo pareho-pareho dito no? Yun. Ate, mahal niya ba ako? Sige, tatanungin ko na. Kung mahal ka niya, dito sa sitwasyon, ginagawa naman ng isa sa inyo yung lahat para lang mapasaya ka niya. No? Ando naman yung supportive, yung situation. Yes, siguro, mahal ka niya dito. Siguro lang talaga, minsan, may mga bagay lang talaga, hindi kayo nagkakaintindihan. Or maybe, nahandun sa point na hindi niya kayang ibigay sa'yo yung totally na gusto mo when it comes to a relationship. Halimbawa, same sex kayo, 'di ba? Or same yung nyo, hindi niya kaya ibigay sa yung kasal, yung anak, 'di ba? Parang may kulang. Kung kayo naman is married na or hindi naman kayo same sex at babae at lalaki naman kayo, may konting toxic or may konting problem when it comes in this relationship. Ganon. May tao rin kasi na ayaw magparaya or hindi nagiging bitter or medyo moody yung
yung relationship, ano? Sala sa init, sala sa lamig. Minsan okay, minsan hindi. Pwedeng ganon. Kasi why? Devil. Diba? Sasabihin nyo, ate, hindi ko maintindihan. Kasi may devil. Kahit nga ako, hindi ko maintindihan. Bakit ganun yung energy? Naghalo-halo. You know. Pwede rin na napapasok ka sa third party. Pwede ganun sa iba. Money ni Libra. Or behind your back is may mga tao na pinag-uusapan yung relasyon na to. Yun ang nakita ko dito. Your money, you have the 10 of Pentacles, 4 Cups, and that, 10-10, no? 10-10-10, and the Sun. Wow, okay, there's a completion, ano, ako nakikita sa'yo. Ibig sabihin, is, hindi pa siya mangyayari this time. But, before ending of 2026, magiging maganda siya, no? Siguro by the first month, or ilang months man yan, 2 hanggang 2 months, pwedeng ganun. Ako nakikita sa'yo. Sa iba sa inyo is maybe by the summer or before ending ang 2026, maybe October, pwedeng ganyan. 10 days, 10 weeks, 10 months. Pwedeng ganun. There's a blessing coming or magiging maganda yung takbo ng iyong kaperahan. This time, ano, yun. Iba sa inyo is paano may mga hinihintay kayo pagdating sa pera. May mga konting pagtatapos na problema pagdating sa pera. Nagiging very responsible ka naman pagdating sa pera mo. Nandun talaga yung suporta mo sa mga mahal mo sa buhay or someone's giving you a support when it comes to a money. Vice versa. Siyempre, hindi natin maaalis yun. Sometimes talaga nagkakaroon ng disappointment or dissatisfaction when it comes to a money. Diba? Pero huwag ka mag-alala kasi magiging maganda naman. Then, hindi naman siya totally zero when it comes to your money dito, no? May siguro mga 4 months or 4 to 6 ganyan na months na medyo hindi magiging maganda yung kaperahan mo. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Sana hindi lahat, no? Advice. Libra advice. Or may tao dito na bibigyan mo ng suporta or magkakaroon kayo ng pag-uusap related to a money. Kanya, pwedeng ito is mas patanda sa'yo or pwedeng ikaw ito sa kanila na gusto mong suportahan o bigyan ng pera or kung ano mang basta related ang pera. Pwede rin na na may mga mapag-uusapan kayo related to mana, ganyan, territorial, your advice, bahay, mga ganyan. Connected din ang money dun eh. Okay, dito sa sitwasyon mo, when it comes to your advice, when it comes sa advice sa'yo, is yung sinasabi dito is taking a risk, taking a risk, and also, yung mga new horizon happen to your life, may mga bagay na need to accept. No? May mga bagay na need to accept, may mga bagay na kailangan mong matuto sa nakaraan. Ang sinasabi dito is starting a new plan, is starting a new you, no? 2026 is a new beginning kasi ang nakikita ko dito, may mga bagay na kailangan mo na acceptance, kailangan mo nang mag-move on, kailangan mo nang mag-start to begin. Yan, may mga bagay na need to improve, no? Sa sarili mo man yan, sa pera mo man yan, sa mga bagay-bagay na something need to improve. Always think positive. Ang sinasabi rin dito, love yourself more, no? Than others. Siyempre, unahin mo munang mahalin mo yung sarili mo bago mo mahalin yung iba. Paano mo mamahalin yung iba kung hindi mo nakikita yung sarili mo at pinapahalaga yung sarili mo, who you are, di ba? Diba? Ganun dapat. Dapat unahin mo yung sarili mo than sa iba. Pag okay ka na, then spread your love and support with someone, di ba? Na dun sa point na pinaka-the best sa lahat. Unahin mo yung sarili mo. And then also is yun nga, you need to taking a risk. Be adventurous and take it action sa lahat ng aspeto ng buhay. Make a new horizon in life, no? And i-end mo na yung mga dapat i-end. Kung may mga bagay pa na need to recover it. Kung kailangan mo mag-restore ka if you want.
Yun, kung may mga ile-let ko, i-let ko. Ganun lang. Welcome and accept the new you and the start of the 2026 in life. Arigatou namaste, God bless.